Isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga mahal kong mga kamundo. Ngayong araw at mga oras na ito ay isa pong buong kwento na mayroong kinalaman sa mga kababalaghan ng mundo. At sa larong sabong, ang handog ko po sa inyo. Mga kamundo, pakinggan po natin ang kwento ng naging pangyayari sa buhay ni Mang Gaudoso. Kung papaano sila nagkaroon ng isang immortal na panabong. Papaano ito makipagpakpakan at kung ano ang mga aral na dapat nating matutuhan sa kwentong ito. Narito po ang buong kwentong ating pinamagatang, ang immortal na panabong. Dito lamang po sa ating mumunting channel, Mundo ng Misteryo at Kababalaghan. Magandang araw po Sir Jess, at sa lahat ng nakikinig sa inyo pong channel. Ako nga po pala si Miguel, at katulad po ng ibang nagbahagi ng kanilang mga kwento dito po sa inyong munting channel, ay meron din po akong kwentong gustong ibahagi sa inyo na may kinalaman sa mga kwentong kababalaghan at misteryo ng mundong ating ginagalawan. At upang lubos po ninyong maunawaan ang lahat, narito po ang umpisa ng aking kwento. Sa aming probinsya noong mga taong yon, Sir Jess, mga taong 1987, kung saan po Sir Jess ay nasa 7 taong gulang pa lamang po ako noon. Sa aking pagkakatanda ay kami po o ang aming mga kabaryo ay kasalukuyang naninirahan noon sa liblib na baryong sakop ng probinsya ng Masbate. Nasabi ko pong nasa liblib kami naninirahan o ang aming baryo dahil po sa bukod sa ito ay malayo o may distansya sa aming pinakang sentro o sa mismong bayan. Ay tipikal na baryo ito kung titingnan o ilalarawan. Malapit sa kabundukan at malapit lang din sa karagatan. Mga kabahayang gawa pa noon ang bubong sa anahaw, ang iba'y sa pawid, at kung meron mang mga kabahayang simentado o yari sa bato at yero ang bubong, ay sila syempre yung mga taong masasabing may kaya o nakakaangat sa buhay. Sila yung mga taong may mga anak na nagkaroon ng magandang buhay. Ang iba'y nakapag-asawa ng mga foreigner at ang iba na may merong sariling malawak na bukiring pinaglulukaran. May mga malawak na palayan dahil po sa ang aming baryo noon. At maging sa kasalukuyang panahon, Sir Jess, ay merong malawak na lupaing nagsisilbing taniman ng palay o masasabing palayan. Ako po ang pang-apat, Sir Jess, sa aming 7 magkakapatid. Kami po ay lumaki at nagkaisip na tanging pagsasaka lamang po ang pangunahing pinagkakakitaan ng aming amang si Itay Gaudoso. Katuwang niya ang aming inang si Inay Claring na siyang nagtitinda ng mga kakanin, katulad na lamang po ng mga sumang gawa sa kamote o di kaya'y gawa sa balinghoy na galing mismo sa aming maliit na taniman sa bundok. At si Inay na rin ang gumagawa, katuwang si Itay, at kaming 4 na magkakapatid. Aaminin ko po sa inyo, Sir Jess, kami po ay laking lahat sa hirap. Kaya naman po ako, sina Kuya Orlan, Kuya Marvin at Kuya Jerome ay katulong kami ni Itay sa bundok upang maglukad at magtanim ng mga palay sa pag-aaring palayan ng ilan sa aming mga kabaryo. Sa tuwing sasapit ang mga araw na kami po ay walang pasok at kami na rin po ang inaatasang mag-ani ng mga palay pag dumating na ang tamang araw ng anihan. Sa aming baryo noon ay tila pangkaraniwan na lamang sa aming mga kabaryo ang tinatawag nilang sabong. Sa awa naman po ng Panginoon ay hindi po natuto itong si Itay Gaudoso na mag-alaga ng mga manok panabong. Sa madaling salita po'y hindi siya magsasabong. At kaming lahat na magkakapatid ay natutuwa dahil sa ang tanging libangan lamang ni Itay ay sa tuwing sasapit ang gabi ay umiinom siya ng tuba. Siya lang mag-isa habang hindi pa siya dinadalaw ng antok. Bukod pa po doon, Sir Jess, ay wala ng iba. Bagamat masasabing hindi magsasabong si Itay Gaudoso,
Subalit, meron kaming mga alagang manok noon, pero hindi yung mga maklase o mamahalin, mga inahin o native lamang, Sir Jess, upang magsilbing pang-ulam, kagaya na lamang po ng mga itlog ng mga inahin. Kumukuha na lamang kami sa pugaran at aming niluluto upang magsilbing ulam. Yung iba naman ay kinakatay namin at ginagawang tinola na siyang paboritong-paborito ng aking mga kapatid. Preto at tinulang native na manok. Masaya na kami na ganoon kasimple ang aming pamumuhay. Ganoon pa may, walang sawa kaming pinapaalalahanan ng aming mga magulang, lalo na nga si Itay, na kami ay mag-aral ng mabuti at sikapin naming makapagtapos. Kahit pa'y sobrang hirap ang kanilang danasin, makapagtapos lamang kami ng aming pag-aaral at matupad ang aming mga pangarap sa buhay, sapagkat malaki at malawak ang pangunawa ni Itay na ang edukasyon ay sadyang napaka-importante para sa isang tao. Mga anak, hindi man kami nakapag-aaral ng inyong ina, pero ipinapangako namin sa inyong sisikapin namin at gagawin namin ang lahat upang kayo'y makapagtapos sa inyong pag-aaral. Sana naman mga anak ay mag-aral kayong mabuti upang hindi kayo maghirap pagdating ng panahon, lalo na ang inyong mga magiging mga anak, maemosyon at punong-puno ng pagmamahal na pagkakasabi sa amin ni Itay. Ganoon din si Inay Claring, habang kami ay masayang-masaya na magkakasalo sa mesang nasa aming kusina. Nakatutuwa po, Sir Jess, at nakakataba ng puso kung kagaya po sana ni Itay at Inay ang lahat ng mga magulang sa mundo. Lumipas pa, Sir Jess, ang mga araw, linggo, buwan at panahon sa aming pamilya noon. Kitang-kita namin ang ginagawang sakripisyo ng aming mga magulang para lamang maitaguyod at mabigyan kami ng magandang kinabukasan. Halos tanghaliin na si Inay, kakalako ng mga kakanin para lamang may maiuwing pera para sa aming pangangailangan. Halos gabihin din si Itay mula sa kanyang ginagawa sa bundok. Halos masasabi talagang kulang na lang na ang gabi ay gawin nilang araw. Napakalabo, hindi po ba, Sir Jess? Na mangyari kung titingnan, 7 kaming magkakapatid. Walang maayos na pinagkakakitaan ng aming mga magulang. Hindi sila katulad ng ibang mga edukado at edukadang mga magulang. Napaka-imposibleng mangyari ang kanilang pangarap para sa amin. Ngunit totoo ngang hindi kailanman natutulog ang Panginoong Diyos. Nakikita niyang kung ano ang kabutihan ng iyong loob at kung ano at para saan ang lahat ng sakripisyong iyong ginagawa. Hindi ko po masasabi, Sir Jess, ng detalyado, ngunit isang pangyayari ang magbubukas ng pintuan para sa aming pamilya upang matupad ang aming simpleng pinakamimithing pangarap sa buhay. Bilang mga anak na nagmamahal sa kanyang mga magulang, ay isa lang ang aming hinihiling sa Panginoon. At yun po, Sir Jess, ay nawa po'y panatilihing malusog ang aming mga magulang, ilayo sa lahat ng uri ng aksidente o kapahamakan. Higit po sa lahat ay bigyan pa ng Panginoon ng mahabang buhay, dahil gusto naming makita nila kaming natupad na namin ang kanilang mga pangarap para sa amin na kanilang mga anak, at upang gantihan sila ng pagmamahal at pag-aarugang dapat lang na gawin o isukli ng isang anak para sa kanilang mga nagkakaedad ng mga magulang. Masayang-masaya kaming naglalakad pa uwi noon, Sir Jess. Kaming 4 ng aking mga kuya galing sa aming paaralan, at dahil po sa nasa gilid pa o dulo ng malawak na palayan ang kinatatayuan ng aming bahay, kung kaya't hindi maiiwasang dumaan kami sa pilapil o ginawang daan sa gitnang bahagi ng palayan. Hapon noon, Sir Jess, at nagkataon pang medyo umaambon. Nagkataon ding
Maingay na maingay ang sabungan sa amin noon. Rinig na rinig namin ang sigawang nagmumula doon. Dahil sa meron palang nagaganap na salpukan o tupada, binitbit na namin ang aming mga sapatos. Dahil sa baka, mas lalo pa itong masira. Nagtatawanan at nagbibiroan kaming magkakapatid noon. Nang bigla na lamang kaming nakarinig sa isang manok o kung anong klaseng manok ba yon. Teka lang, akin na yan. Tama. Isa itong manok na kung tawagin ay bulik. Paniniyak na wika ni Kuya Jerome habang hawak na nito ang nanghihina at parang may sipong manok na isa palang bulik. Oo, bulik ito. Pero alanganin pa itong isabong at ang kanyang katawan ay kaigaan-gaan, payat na payat. Pero natitiyak kong pwede na itong isabong sa oras na ito ay lumakas na. O ang ibig kong sabihin mga kapatid, mga ilang buwan pa ay pwede na itong isabong. Wika pang muli ni Kuya Jerome. Ano ang ating gagawin dyan sa manok na yan, Kuya Jerome? Iuuwi natin ito sa bahay. Aalagaan at palalakasin. Si Itay na ang bahala sa kanya. Sagot ni Kuya Jerome sa amin. Oo nga kuya, at mukhang walang kwenta at walang awa ang may-ari sa manok na ito. Tingnan nyo, at parang pinabayaan ito at binugbog pa ata ito ng kanyang amo. Pailing-iling ko pang sabi sa kanila dahil sa yon talaga ang tingin ko sa bulik na yon. Parang ginulpi at sinalbahin ng kanyang amo. Tara, tayo na para maagapan agad natin ang kawawang bulik na ito. Yun na nga ang aming ginawa. Umuwi kami sa aming bahay na maingat na hawak-hawak at hinihimas ni Kuya Jerome ang kaawa-awang bulik. Oh, bakit parang hinapon na kayo ng uwi mga anak? Teka lamang, bakit puro putik ang mga uniforme nyo? At Jerome, ano ba ang hawak mo na yan? Isang alanganin pang bulik. Nagtatakang tanong ni Itay nang kami ay kanyang makita. Opo Itay, nakita po namin yan sa ilalim ng palayan. Nakakaawa nga po Itay. At parang sinalbahin ng kanyang amo. Sagot ko kay Itay. Siya, sige magbihis na muna kayo at magmerienda. Teka, akin na yung bulik na yan. Kaninong bulik kaya ito?
at parang ito'y binalanghiya ng kanyang amo. Ay, di bale, aalagaan ka namin para tuluyan ka ng gumaling, lumakas at sumigla. Teka mga anak, saan nyo nga ito ulit nakuha? Pasigaw na pagkakasabi sa amin ni Itay. Sa palayan po Itay, kinamang Rafi. Sagot ko naman sa kanya, nako, malilintikan kayo pag nalaman ito ni Rafi. Tiyak magagalit yun sa inyo sa ginawa nyo sa kanyang mga palay. Mga batang ito. Teka nga, mukhang sumakto pang sa palayan ka nakuha at nakita ng aking mga anak kung saan ang mga balahibo mo'y lumalarawan o sumisimbolo sa mga palayan. Teka nga pupunasan muna kita ng tuyong damit at parang basang-basa ka at giniginaw. Simula ngayon aalagaan na kita at hindi ka namin pagugutuman. Pagpasensyahan mo na ha, wala kasi kaming mga pagkaing mamahalin dito. Ang narito lang ay ang mga mais at mga palay. Di bali na, hindi ka naman dito sasalbahin ng aking mga anak. Katulad na lamang ng ginawa sa'yo ng iyong amo. Ay nako, napakawalang kwentang amo. Sambit ni Itay na animoy tao ang kanyang kinakausap. Kung sa bagay, ni minsan ay hindi niya ugaling manakit ng aming mga alagang mga hayop, mapaaso o pusa man. Lalong-lalo na nga sa aming mga alagang mga native na manok, mga alagang talagang pang-ulam lamang ang mga ito. At habang nasa aming pangangalaga si Bulik, ay nakikiramdam kami sa mga tao sa aming kabaryo, lalo na sa mga magsasabong. Kung meron silang nawawalang manok na isang bulik, wala naman kaming nababalitaan ni isa man sa kanila na naghahanap ng kanilang alagang manok na isang bulik. Subalit ayon kay Itay, wala talaga siyang balak na ibalik ang bulik na yon sa totoong may-ari noon dahil baka katayin lamang ito ng kanyang amo. Lumipas ang mga araw, Sir Jess, ay tuluyan na ngang gumaling at lumakas si Bulik. Nagpalit na rin ito ng balahibo. Matapos nitong dumaan sa paglulugon ng kanyang balahibo, ay mas naging maganda ang balahibo nito at nakakaagaw pansin ang tikas ng tindig nito at postura. Isa itong mataas na uri ng panabong kung ito'y titingnan. Subalit, wala talaga sa isip ni Itay na ito'y isabak sa sabong. Natatakot din kasi siyang baka mawala sa amin o mabihag lamang si Bulik. Subalit isang araw, isang kumpare ni Itay na isang magsasabong ang napapasyal sa amin upang ayain si Itay na uminom ng alak o ng tuba, na silang dalawa lamang sa mismong aming bahay. At siya, Sir Jess, ay si Ninyong Badong, isang taong masasabi ko talagang masipag na magsabong sa aming baryo. Marami itong mga alagang mamahalin at mga high class na mga panabong, at kung saan saang lugar din ito nakakarating upang magsabong. Bukod pa po doon ay isa rin itong magtatari. Pulido ito kung magkabit ng tari, at siya lang din ang palaging nakakaharap ni Itay sa inuman. May dala na itong tuba at pulutang ginataang bihag hapon noon, Sir Jess, at sila'y pumwesto kaagad sa ilalim ng punong manggang. Nilagyan ni Itay ng upuan at bisang gawa sa kawayan malapit sa kulungang kung saan naroon nakakulong si Bulik. Kwentuhan, biruan at tawanan ang palagi nilang ginagawa sa tuwing sila ay magkadyaming sa inuman. Bukod kasi sa sila ay magkumpare, ay magkababata pa silang dalawa at magkaklase sa elementarya. Pinalad lamang na makapagtapos ng high school itong si Ninong Badong kaysa kay Itay na hindi na nakapagpatuloy pa ng pag-aaral ng grade 3 dahil sa kahirapan ng aming mga lolo at lola noon.
Nasa ganoon silang sitwasyon nang mapansin ni Ninong Badong itong si Bolik. Nang siya'y umihi malapit sa kanyang kulungan, nagtaka si Ninong Badong kung papaanong nagkaroon kami ng isang panabong samantalang kilala niya at alam niyang hindi mahilig na magsabong si Itay, kung kaya't Teka lang paring Doso. Kanino palang Bolik ito na nasa inyong kulungang gawa sa kawayan? Nagtataka lang kasi ako pare, dahil hindi ka naman magsasabong. Kaya paanong nagkaroon ka ng Bolik? tanong sa kanya ni Ninong Badong. Kinabahan at nagulat noon si Itay, kung kaya't nag-isip siya ng dahilan kung ano ang kanyang isasagot sa kanyang kainumang si Ninong Badong. Yan ba pare? Kuwan, kay paring Ernesto yan, yung tagabayan. Niregalo niya yan sa anak kong si Jerome. Galing kasi kami ng bayan kahapon upang ibenta ang aming mga inaning mga mais. Bakit pare? Ano bang masasabi mo sa Bolik na yan? Tingin ko kasi pare parang mahinang klase yan. Sagot sa kanya ni Itay at pabalik tanong. Ay nako pare, sa postura o tindig ng Bolik na ito ay hindi ito papadaig sa anumang labanan. Matagal na akong magsasabong pare, kaya kahit nakainom ako ngayon ay alam ko kung paano kumilatis ng isang manok panabong. Sayang paring Doso, dahil bala ko sanang alburin ito sa'yo. Ikaso, regalo pala ito kay Jerome. Masyado pang bata ang Bolik na ito pare. Mga ilang buwan pa ay pwede na itong isabak sa sabungan. Ang sabi pang muli ni Ninong Badong kay Itay. Nako pare, mukhang malabo yan pero nakadepende pa rin yan sa anak kong si Jerome. Kung papayag siyang isabak yan sa salpukan o yang si Bolik. Sagot ni Itay sa kanya. Sabihin mo lamang pare, paring Doso, kung kailan yon at ako mismo ang magtatari sa Bolik na ito. At iginagarantiya ko sa inyong lahat na magpapanalo ang Bolik na ito. Pagkatapos na sabihin yon ni Ninong kay Itay, ay nagpatuloy na sila sa kanilang ginagawang pag-iinom. Kung saan labis-labis talaga ang paghanga ni Ninong Badong sa naturang Bolik. Lumipas pa ang mga ilang buwan kung saan nananatiling nasa aming pangangalaga si Bolik. Ang mga araw at mga buwang talaga namang kapansin-pansing nakakaranas na kami ng matinding kahirapan o ang aming mismong pamilya dahil sa halos lahat kaming 7 magkakapatid ay pare-pareho nang pumapasok sa paaralan. Mas lalo pang naging mapustura si Bolik. At talaga namang kung siya'y titingnan ay pwedeng-pwede na isabak sa salpukan. May mga sinyalis din kaming nakikita at napapansin sa kanya dahil sa parang gustong-gusto na niyang humarap sa isang salpukan. Agresibo ito at madalas ay tinutuka at hinahabol nito ang ibang mga native na mga manok sa aming bakuran. Alpas lamang kasi ito, Sir Jess, at ayaw ni Itay na ito'y lagyan ng tali, lalo na ang ikulong si Bolik. Madalas din namin itong nakikitang dumadapo sa aming mga sampayan at kanyang ibinabalanse ang kanyang katawan na parang siya na mismo ang nag-iinsayo sa kanyang sarili hanggang sa sumapit na nga ang bispiras ng piyesta sa aming baryo. Bispiras pa lamang ay dinagsana ng iba't ibang taong galing sa aming mga kadikit baryo ang aming baryo, lalo na nga ng mga magsasabong. At nataon din namang kakaunti na lang ang naitatabing pera ni na Inay at Itay kung kailan magaganap na ang piyesta sa aming lugar. At doon na nga, Sir Jess, nakumbinsi ni Ninong Badong itong si Itay Gaudoso na dalhin sa sabungan ang nooy naghuhurmintadong si Bolik. Subalit, pare, wala akong gaanong perang pampusta para kay Bolik. Ang sagot ni Itay kay Ninong Badong. Sus,
Yun lang ba pare ang iyong problema? Pahihiramin kita pare. Tamang-tama, naririto na ngayon sa ating baryo si Mang Recto. Yun bang magsasabong na palaging nananalo? Ang kanilang mga dalang manok panabong sa bawat pistahang kanilang daluhan? Pare, si Bolik mo. Oh, yang iyong Bolik na ang magpapasuko sa kanila. Hambog na pagkakasabi ni Ninong Badong kay Itay noon. Tumutol naman sa kanya si Itay at sinabi niya sa kanyang, Teka lang pare, bakit naman si Bolik? Bakit naman si Bolik pa ang itatapat mo sa panabong nila Mang Recto? Pare, dalubhasa at matitibay ang mga dalang panabong nila. Natitiyak kong sa unang sagupaan pa lamang ay titimbuwang na agad si Bolik. Nag-aalala sagot sa kanya ni Itay. Magtiwala ka lamang paring Doso. Magtiwala ka sa Bolik mo. Mamayang tanghali babalik ako dito. Dalhin natin si Bolik sa sabungan. Pare, lahat ng sinyalis sa isang manok panabong ay nakita ko sa inyong Bolik. Kaya malakas ang kutob kong mananalo. Mananalo si Bolik kahit sa kaninong manok man siya ay bangga. At dahil nga sa malaki ang tiwala ni Itay sa kanyang kumparing si Ninong Badong at alam niyang hindi siya nito inuuto o niloloko, kung kaya't kalaunay napapayag na rin sa kanya si Itay. Pumayag siyang ang aming panabong na si Bolik ay itatapat niya alinman sa mga dalang panabong ni Mang Recto. Pahihiramin kita pare ng pera at ang lahat ng iyong natitira pang pera dyan sa bulsa mo ay itaya mo na. Hindi tayo bibiguin ni Bolik pare. Pahabol pa ni Ninong Badong kay Itay. Bago ito, tuluyang nagpaalam kay Itay na uuwi muna ito sa kanila at babalik ng tanghali sa amin. Halong kaba at awa ang laman ng isip ni Itay para kay Bolik at maging kaming lahat, dahil hindi biro ang mga manok panabong na dala ni Mang Recto sa bawat pistahang kanilang dinadaluhan. Pagkaalis na pagkaalis ni Ninong Badong, nang mismong oras na yon ay nakita kong seryosong nag-uusap sina Inay at Itay. Ganoon sila palagi sa lahat ng mga bagay. Maayos nilang pinag-uusapan anuman ang kanilang gagawin upang iwas sa anumang pagtatalo. Ipinagpaalam niya kay Inay ang magaganap na pustahan at sabong na aming pupuntahan. Kasama po kaming apat ng aking mga kuya sa sabungang nasa aming mismong baryo, dahil yon ang sabi sa amin ni Itay. Sinabi ni Itay kay Inay na pahihiramin siya ni Ninong Badong ng perang ipupusta sa aming bulik. Bagamat tutur doon si Inay, subalit kalaunay pumayag na rin ito dahil ayaw ni Itay na pumuntang sabungan, natutol o galit si Inay. Malas kasi yun, Sir Jess. Mas mainam na yung pupunta kang sabungan na maaliwalas ang isip mo at wala kang ibang iniisip. Hindi sinunod ni Itay ang sinabi ni Ninong Badong sa kanya na ipusta niya lahat ng perang meron si Itay, dahil ibinigay ni Itay lahat ng kanyang natitirang tabing pera kay Inay, dahil yon ay talagang nakalaan para sa aming pamilya o sa aming pangangailangan. At ang perang ipinusta ni Itay ay ang perang pinahiram sa kanya ni Ninong Badong, at medyo may kalakihan yon, Sir Jess, para sa isang taong katulad ni Itay na hindi naman talaga marunong o mahilig na magsabong, kung kaya't normal na makaramdam siya ng matinding nerbiyos, hindi lamang para sa perang kanyang ipupusta, kundi sa kung anong kahahantungan ng laban ng aming alagang si Bolik. Hinimas-himas muna ni Ninong Badong ang aming alagang Bolik. Ngumisi ito o si Ninong Badong at tumango-tango. Kasunod ay kanya nangang inilagay sa loob ng kanyang dalang bayong ang aming alagang si Bolik. Nakahanda ka na ba, pareng Doso? Tanong niya kay Itay. Sumagot naman sa kanya si Itay ng pagsang-ayon, ngunit hindi talaga mawala-wala sa kanyang hitsura ang matinding tensyon.
Inaanak, Miguel, ikaw na ang magdala ng bayong na ito. Tandaan niyo ito mga pare, mga iyo. Kung sakasakali mang may tumawag sa inyo, ay wag na wag kayong lilingon. At saka ito pa, kung meron man kayong nakalimutang dalhin, ngayon pa lang ay kunin nyo na habang tayo ay naririto pa sa loob ng inyong nasasakupang bakod. Mga pamahiin, bago pumuntang sabungan, ang mga sinabi at ipinaalala sa amin ni Ninong Badong, wala naman kaming nakalimutang kailangang dalhin sa naturang sabungan, kung kaya't sinunod namin lahat ng kanyang tagubilin. Kanina pang naghihintay sa sabungan ang mga panabong nila Mang Recto. At sila Mang Recto, ito na ang sa tingin ko ang araw. Ang araw na isa sa alinmang dalang panabong nila ay titimbuang at papaslangin ng bulik na ito. Ha 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 ha! May paniniguradong wika pa ni Ninong sa amin noon. Nakatulong naman yon upang kahit papaano, Sir Jess, ay maibsan ang matinding alalahanin at kaba sa aming mga sarili. Papalapit na kami sa aming mismong sabungan at magkakasunod-sunod na kaming naglalakad sa pilapil ng palayan. Ngunit ang napansin lamang namin, Sir Jess, nang kami ay nasa palayan na, ay nagwawala at nag-iingay sa loob ng bayong si Bulik. Agresibo ito, Sir Jess. Mas lalo pang ngumisi at natuwa si Ninong Badong sa inaasal na yun ni Bulik. Tumigil lamang ito nang makalagpas na kami sa palayan at narating na nga namin ang may dumadagongdong na bulong-bulungan na animoy. May grupo ng mga bubuyog sa paligid ng sabungan. Dahil sa marami ng mga tao sa gilid ng sabungan, mga taong ang iba'y hindi namin kilala, mga nakakatakot ang postura at hitsura ng kanilang mga dalang panabong. Masasabi talagang mga pangbakbakang mga panabong ang kanilang mga dala. Naging katawa-tawa sa paningin ng ilang mga magsasabong ang postura ng aming dalang bulik nang ito'y amin nangang inilabas sa bayong at kasalukuyan ng hawak ni Ninong Badong, samantalang manghang-mangha ang lahat sa dalang tatlong panabong nila Mang Recto na nooy kasalukuyan ng makikitang nasa tabi ng sentensyador. 4 ang bilang nila at ang isa sa kanila ay isang magtatari, 2 mayahin at 1 abuhin ang mga panabong na hawak-hawak ng 3 kasama ni Mang Recto, 1 lalaking may edad. Payat-payatin lamang ang katawan, matangkad, at merong makapal na bigote at balbas, at ang buhok nito ay parang dinilaan ng baka. Kumikintab at hating-hati sa gitna ang pagkakasuklay. Siya si Mang Recto, paring Doso. Marahil ay kilala mo na siya. Siya pare, ang dating konsihal sa kabilang bayan noon. Kilala siya bilang isang magsasabong. Pabulong na pagkakasabi ni Ninong Badong kay Itay noon at dagdag pa niya kay Itay. Ang mga panabong niya pare ay usap-usapang busog na busog at saganang sagana sa iba't ibang bitaminang pampalakas ng palo, mga mamahaling turok pare. Kaya't bawat panabong na makabangga ng kanilang mga panabong, pag tinamaan ng palo ay paniguradong tudas pare. Mas lalo pang namilog at nakaramdam si Itay at maging kaming magkakapatid ng matinding nerbiyos nang marinig namin yon kay Ninong Badong. Pare, tinatakot mo naman kami. Kung ganoon pare, bakit gusto mong itapat namin sa kanilang panabong ang aming bulik? Ang aming bulik na wala pa ni isang karanasan sa larangan ng mga salpukan. Bakit gusto mong iharap sa kanilang panabong? Gusto mo na ata paring matudas kagad ang aming bulik. Ang pabiro, ngunit seryosong pagkakasabi ni Itay kay Ninong Badong. Basta pare, mas naniniwala kasi ako sa mga pamahiin tungkol sa mga manok panabong. Basta, mamaya, pag nagsalita at naghamon ang sentensyador, ay ako ang unang tatanggap sa hamon ni Mang Recto.
Napabuntong hininga na lang si Itay sa sinabi niyo ni Ninong sa kanya, hanggang sa nagsalita na nga ang sentensyador at sinabi nito sa lahat kung sino sa lahat ng mga magsasabong ang gustong iharap ang kanilang mga dalang panabong sa isang mayahin nilamang rekto na nooy makikita na ang kanilang mayahing meron ng nakakabit na tari. Tinarian na ito ng kanyang personal na magtatari. May mga ilang mga magsasabong ang pasigaw na tinanggap ang hamon na yon ng naturang sentensyador. Gusto nilang itapat ang kanilang mga mandirigmang panabong sa panabong nilamang rektong isang mayahin. Ngunit mas naunang nakaagaw ng pansin kay Mang Rekto ang nangungunang tumanggap ng kanyang hamon at walang iba kundi si Ninong Badong, kung kaya't bumulong kaagad ito sa sentensyador at sinabing si Ninong Badong ang aming alagang si Bolik. Ang kanyang gustong makaharap ng kanyang mayahin, lumapit kaagad sa aming direksyon ang sentensyador ng sabungan at sinabi nito kay Ninong Badong na tarian na kaagad ang aming alagang si Bolik. Bagay na nagdulot sa aming magkakapatid ng matinding takot at awa sa magiging kahahantungan ni Bolik. Sa oras na siya'y tamaan ng tari galing sa mayahin ni Mang Rekto, maging si Itay ay kabadong-kabado na, kung kaya't mas marami sa mga magsasabong at mga mamumusta ang higit na nagtiwala at pumusta sa mayahin ni Mang Rekto. At kahit na anong gawin naming ipanatag ang aming mga sarili sa nalalapit ng maging laban ni Bolik sa naturang mayahin, ay hindi talaga nawawala sa aming magkakapatid at maging ni Itay ang kabahan sa maaaring mangyari. Hanggang sa inilabas na nga ni Ninong Badong ang taring gagamitin niya para kay Bolik, nanginginig-nginig pa ang kamay ni Itay habang hawak-hawak niya ang tinatarian na ngang si Bolik. Nakangisi lang at kalmadong-kalmado kung titingnan ang panig nila Mang Rekto habang hawak ng kanyang personal na magtatari ang kanilang panabong na mayahin. Pagkatapos na maayos at makumpleto ang pustay, ikinasa na nga ang magaganap na salpukan. Magkasabay na nga nilang pinagharap sa gitnang bahagi ng sabungan ang magtatari ni Mang Rekto habang hawak nito ang mayahing di hamak na mapustura at mas malaki kung ikukumpara sa aming panabong na isang Bolik. Maingat namang hinahawakan ni Ninong Badong ang aming Bolik, at nang sila'y tuluyan na ngang magkaharap sa gitnang bahagi ng sabungay ay nagsalita ang magtatari ni Mang Rekto kay Ninong Badong. Salvador! Salvador! Ha 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 ha! Wala ka pa ring umay at wala ka talagang kadala-dala. Makailang beses ka nang natalo ng mga panabong ni Boss Rekto. Pero patuloy mo pa rin tinatapatan ang kanyang mga panabong. Ha 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 ha! Baka naman pati ang brief mo'y naisanla mo na, maipusta lang sa sabong. Ha 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 ha! Nakakainsultong wika sa kanya ng magtatari ni Mang Rekto. Ngunit tama ka, Binoy. Ha 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 ha! Oo, maraming beses na akong natalo sa sabong, lalo na sa iyong among si Rekto. Pero sinisiguro ko sa inyo ngayon na ang salpukang magaganap ngayon ay ang salpukang magpapabago sa inyong buhay. Ha 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 ha! Nakikita mo ba itong Bolik na ito? Ha, Binoy? Titigan mong maigi ito. Titigan mong maigi. Dahil ang Bolik na ito ang kikitil sa lahat ng inyong mga ipinagmamayabang na mga panabong. At wala ka nang pakialam kung isanla ko man o ibenta ko lahat ng mga brief ko at maging ang mga pante ni Meses, dahil hindi mo naman pag-aari ang mga yon. Ha 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 ha! Sa sinabing yun sa kanya ni Ninong Badong ay nagkulay suka ang hitsura ni Mang Binoy. Kumunot ang kanyang balat sa noo at halatang nagalit at napikon siya kay Ninong Badong.
Magandang araw po sa inyong lahat at sa lahat ng nakikinig at makikinig pa lamang sa ating tampok na kwento ngayon. Sana po ay nananatili kayong nasa mabuting kalagayan, ligtas sa lahat ng uri ng kasamaan at masasamang karamdaman. Narito na po ang pagpapatuloy ng ating kwento dito sa mundo ng misteryo at kababalaghan. Pinagpahinga namin ito, inalagaan, bumili na rin kami ng mga pagkain o mga pagkain para sa kanya. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa naging laban ni Bulik at ang kanyang ginawang dalawang magkasunod na pagkapanalo sa mga panabong nila Mang Rekto. Kumalat, sumabog ang balitang yon dahil na rin sa mga taong mga magsasabong at mga mamumustang nakasaksi sa naging laban ni Bulik. Kung kaya't naging usap-usapan ng lahat ng mga mahihilig dumalo sa mga inuman at pustahan ang tungkol sa aming alagang si Bulik at kung bakit ito binansagan at tinawag na isang Immortal Bulik. Bukod doon ay inisip at inakala ng lahat na meron kaming inilalagay na mutya kay Bulik, kung kaya't ganoon na lamang ito kaagresibo at mabilis sa kanyang mga kilos sa tuwing aatake ito sa kanyang katunggali, hanggang sa muling dumating ang ikalawang tagpo ng pagkikita at paghaharap ng aming panabong na si Bulik at ang dalawang panabong nila Mang Rekto, araw ng linggo sa mismong Ilaya, kung saan ay merong nakatakdang magkakaroon ng sabong. At nang malaman o mabalitaan yon, nadadalo roon sila Mang Rekto upang muling itapat sa aming Immortal Bulik ang kanilang mga panabong, ay dinagsan ng maraming mamumusta at magsasabong na parang piyestahan sa Ilaya dahil sa marami ang mga taong dumalo doon. Mga magtatari, mga magsasabong, postador at mga mirong gusto lamang manood ng magaganap na salpukan ng aming alagang si Bulik, isang abuhin at manok na puti, o kung tawagin ay ugis, ang nakita naming kasalukuyang nooy, hawak ng dalawa sa mga kasama ni Mang Rekto. Makikita namang mayat maya ang tingin sa aming direksyon ng magtataring si Mang Binoy, lalo na sa aming panabong na isang Bulik. Paano ba dong? Patatarian ko na ba ulit ang aking abuhin sa aking magtatari upang itapat sa inyong panabong na nakilala na sa tawag na isang Immortal Bulik? Huwag kayong mag-alala. Gagawin kong doble o tripling muli ang inyong pusta, Doso. Oras na manalo kayo o sa aking abuhin ang inyong Bulik, ganoon ako, Doso. Gagawin ko ang lahat manalo lang sa inyong Bulik ang aking mga panabong. Seryosong pagkakasabi ni Mang Rekto kay Itay at kay Ninong Badong. Sige po, Mang Rekto. Yun naman po talaga ang ating usapan. Hindi po ba? Sige po. Umpisa na po nating tarihan ang ating mga panabong. Di ba, Paring Doso? Tanong at sagot ni Ninong kay Mang Rekto at kay Itay noon. Tumango-tango na lamang sa kanya si Itay. Kung kaya't sumenyas na nga itong si Mang Rekto sa kanyang sariling magtataring si Mang Binoy upang tarian na ang kanilang panabong na isang abuhin. Ganoon na rin ang makikitang ginagawa ni Ninong Badong. Inilalabas na niya mula sa kanyang lalagyan ng mga tari ang mga gagamitin niya at naglikhang muli iyon ng nakakabasag sa airdrum na ingay at sigawan sa paligid ng sabungan. Dahil sa muli na naman nilang makikita sa gitnang bahagi ng sabungan ang aming panabong na isang Bulik na tinawag at binansagang isang Immortal Bulik. Kung nooy labis-labis ang paghanga ng mga mamumusta at mga magsasabong sa mga panabong nila Mang Rekto ng mga panahong yun, Sir Jess, ay tila nagbago na ang sitwasyon dahil halos lahat ng mga bukang bibig ng mga tao ay tungkol sa aming alagang si Bulik. Meron pa rin namang
nagtiwala sa mga panabong nila Mang Rekto. Ngunit higit na nakalalamang si Bolig sa paningin ng lahat. Pagkatapos na muling maayos ang pusta at matarian, ang dalawang panabong ay magkasabay na nga nilang dinala sa gitnang bahagi ng sabungan ang mga ito. Pinagharap at saka marahang inilabag sa sahig ng sabungan. Ay Bolig, tumama iyon Sir Jess sa kanyang likuran dahil binalak ng abuhin na sumilong sana kay Bolig. Subalit hindi niya napansing parang nababasa ni Bolig ang mga pag-ataking ginagawa niya. Sunod-sunod siyang pinalo ng pinalo ni Bolig sa kanyang likurang. Basang-basa na ng dugo ang likurang bahagi ng nooy nakalublob na sa sahig ng sabungang. Isang panabong na abuhin. At hindi pa nakontento si Bolig matapos niyang pagsawa ang ibaon ng ibaon ang kanyang tari sa likurang bahagi ng abuhin, ay pumatong pa ito Sir Jess doon at sunod-sunod siyang tumilaok ng tumilaok at ipinapagaspas ang kanyang mga pakpak. Patay na ang abuhin at halos sukluban ng langit at lupa ang mga hitsura nila Mang Rekto. Samantalang kami noon nila Itay ay wala nang halos mapaglagyan pa ang tuwa at sayang aming nararamdaman at halos magyakapan na kaming apat na magkakapatid. Hindi ko alam kung bakit o kung anong meron sa bulik niyong yan, Badong, pero sa aming dalang ugis ay tinitiyak kong magiging bihag na yan. Ha 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 ha. Paniniguradong pagkakasabi nang magtataring si Mang Binoy kina Itay at Ninong Badong habang kasalukuyan na ngang inaalis ni Ninong Badong ang nakakabit na tari sa aming alagang si Bolig, kung saan wala man lang makikitang sugat sa kanyang katawan, kapansin-pansin ring. Simula ng kanyang unang naging laban sa mayahin nila Mang Rektoy, hindi man lang ito nakakaramdam ng paghingal. Diba sinasabi ko sa'yo noong una pa lamang, Binoy, na ang bulik na ito ang magpapanginig sa inyo, ang magpapanginig sa inyo ngayon. Naniniwala ka na ba, Binoy? Ha 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 ha. Sagot naman sa kanya ni Ninong Badong
kung saan labis-labis talaga ang sayang kanyang nararamdaman habang kanyang binabanggit ang mga katagang niyon. Paano, Salvador? Patatarian ko na ba ulit ang aming nag-iisa at kahuli-hulihang dalang panabong na isang ugis o isang manok na puti? Seryosong tanong naman ni Mang Recto kay Ninong Badong habang mayat maya ang punas nito ng pawis sa kanyang noo at maging sa kanyang leeg. Hindi naman masasabing mainit sa loob ng sabungan at maging sa labas ng sabungan dahil sa malalapad at malalagong dahon ng punong talisay na nakatayo sa mismong gilid ng sabungan. At sa haba ng mga sanga nito'y siya nang nagsisilbing bubong sa naturang sabungan sa ilaya. Mabilis na ibinaling ni Ninong Badong ang kanyang paningin kay Itay na parang kinakausap at tinatanong niya si Itay kung papayag ba siyang muling isasabak si Bolik sa pangalawang panabong na ugis ni Mang Recto. Hindi muna nakasagot si Itay sa kanya, samantalang nagsisigawan na ang mga mamumusta sa paligid ng sabungan at paulit-ulit nilang sinasabing muling lagyan ng panibagong tari ang aming immortal Bolik dahil sa ito'y malakas pa at hindi ito hinihingal at higit sa lahat wala pa itong tinamong isang kudlit o sugat sa kanyang katawan. Tatanggi na sana si Itay, subalit kagaya noong unang naging laban ni Bolik sa mayahin nila Mang Recto'y, ito na mismo ang sumagot sa tanong na yun sa kanya ni Mang Recto. Dahil Sir Jess, tumilaok ito Sir Jess ng 2 beses at nagpupumiglas sa kamay ni Itay. Hindi lamang yun Sir Jess, sa kanyang ginawang pagtilaok na yon ay bahagyang naibsan ang kaba at dudang baka mabigo siya sa muling salpukang magaganap, kung kaya't pumayag na nga si Itay sa nais na mangyayari ni Mang Recto. Muling tinarian ni Ninong Badong ang aming alagang si Bolik. Ganoon din ang ginawa ng magtataring si Mang Binoy sa naturang panabong na isang ugis. At nang masaksihan yon ng lahat ng mga taong naroon ay naglikha iyon Sir Jess ng nakakabinging sigawan. Sa lahat ng mga mamumusta, maging sa mga meron, hindi ko po alam Sir Jess at hindi ko maintindihan sa aking sarili at maging sa aking mga kapatid at kay Itay Gaudoso, dahil magmula nang tumilaok si Bolik ay bigla na lamang nawala ang takot, kaba at pag-aalala para sa kanyang magiging laban na kanina lang ay lumulukob sa aming katauhan. Talagang merong kakaiba kay Bolik, hindi ako sigurado, ngunit sinasabi ng isip kong na ang aming alaga at panabong na tinawag o binansagang immortal Bolik ay hindi pangkaraniwang panabong. Mga isipin at pagdududang malabong magkatotoo. Huwag kayong mag-alala, Badong, lalo ka na Doso. Katulad ng naunang sinabi ko sa inyo, gagawin kong treple ang pustang inyong mapapanalunan sa oras na matalong muli ng immortal Bolik nyo ang aking ugis. Maliwanag ba, Doso at Badong? Ang pahabol pang sabi ni Mang Recto, kina Itay at Ninong Badong, hanggang sa muli na naman naging abala ang Kristo sa pagsasaayos ng mga pusta at muling naramdaman ni Ninong Badong na bumigat o parang nadagdagan na naman ang bigat ni Bolik. Ayon pa kay Ninong Badong, napapaisip daw talaga siya sa kung anong merong bumabalot, nakababalaghan at hiwagang meron si Bolik. Muli na naman silang pinagharap ng sentensyador sa gitnang bahagi ng sabungan. Dalang muli ang kani-kanilang tinari ang mga panabong, pinagharap at saka marahang inilapag sa sahig ng sabungan. At kagaya ng nauna at palaging ipinakikita ni Bolik sa tuwing ito'y inilalapag sa sahig ng sabungay, nananatili lamang itong nakatayong matikas, patagilid sa kanyang makakaharap at makakatunggaling panabong. Nakikiramdam siya sa ugis at hindi niya inaalis ang paningin sa ugis
na parang talagang binabasa nito ang namumuong planong pag-atake ng naturang ugis sa kanya. Samantalang makikita namang nakapostura lang na parang papasugod sa kanya ang ugis. Kapansin-pansin talaga at nakakaagaw ng atensyon sa lahat ang kanyang mapuputing balahibo. Sa sahig ng sabungan, nagagawa pa niyang tumuka-tuka sa sahig ng sabungan na wari nang hihingain siya doon. At parang kung ito'y titingnay, kabibitaw lamang nito at parang hindi dumaan sa matinding bakbakan. Tingnan natin, Badong. Tingnan natin kung talagang merong ibubuga yang bulik mong lalamya-lamya at parang kulang na kulang sa pagkain at bitamina. Ha 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 ha. Sa isinagot na yun ng napipikon na si Mang Binoy o ang naturang magtatari ni Mang Recto ay sinaway na kaagad sila ng sentensyador. Mamaya na kayo mag-usap pagkatapos ng salpukan ng inyong mga hawak na panabong. Sa ngayon ay ang gawin nyo ay umpisahan na ninyong alisin ang mga kaluban ng mga taring nakalagay sa mga tari ng inyong mga hawak na panabong. Pagkatapos na sabihin yon ng sentensyador ng sabungan, sa kanilang dalaway magkasabay na nga nilang inalis ang mga kaluban. Sa bawat mga taring kanilang ikinarga sa mga panabong, pinagharap at magkasabay na nga nilang binitawan sa gitnang bahagi ng sabungang nooy naglilikha na ng dumadagongdong sigawan.
atake ng aming alagang si Bolik sa mayahin nila Mang Rekto at ganoon din ang kanyang ipinamamalas na bilis. Banaag na ng pagtataka kaming lahat noon, maging sina Itay at si Ninong Badong. Mas lalo na ang panig nila Mang Rekto, pagkamot-kamot na ng ulo. Ang magtataring si Mang Binoy at si Mang Rekto ay makikitang hindi talaga ito makapaniwala kay Bulik nang bigla na lamang may pumatak na dugo mula sa may parting dibdib ng nooy nakatayong nang hihinang mayahin. Ngunit halatang hindi talaga ito papadaig sa nooy brusko at nakatayong si Bulik na hindi man lang ito hinihingal. Ganadong ganado ito Sir Jess sa laban. Hindi ito umaatake. Nananatili lamang itong nakatayo ng matikas at nakikiramdam sa mayahin. Umabanti papalapit sa Bulik ang pagewang-gewang na mayahin. Ngunit bigla na lamang siyang sinalubong ng malakas na palo. Ng malakas na palo ng tari galing sa aming alagang si Bulik. Tuluyan na nga itong bumulagta sa sahig ng sabungan. Hirap ng huminga. Habang pumapaikot sa kanya at marahang naglalakad ang aming alagang si Bulik, nagsigawan ang lahat ng mga pumusta sa aming alagang si Bulik, lalo na kami nila Itay, dahil natitiyak naming panalo na si Bulik. Hindi na ito o ang nasabing mayahin nagawa pang iharap sa aming Bulik dahil sa ito'y tuluyan na ngang nalagutan ng hininga. Panalo si Bulik. Panalo ang aming alagang si Bulik. At iyon ay idineklara ng pasigaw ng sentensyador. Kinuha agad ni Itay si Bulik kay Ninong Badong matapos niyang alisin o nininong ang tari sa kanyang parting paanan. Kulang na lamang Sir Jess ay halikan namin si Bulik sa sobra-sobrang saya naming magkakapatid. At hindi naman mapakali at iritadong-iritado ang magtataring si Mang Binoy kung siya'y titingnan at maging ang kanyang among si Mang Rekto. Naninibago ang mga ito dahil sa kanilang pagkatalo. Sinasabi ko naman sa iyo, Paring Doso, mananalo tayo dahil ang Bulik na yan ay ang magiging swerte sa ating lahat. Ang Bulik na ito ay isang immortal Bulik at walang sinuman ang makakatalo sa kanya. Ha 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 ha. Hambog na pagkakasabi ni Ninong Kaitay hanggang sa lumapit sa aming kinaroroonan sila Mang Rekto at ang inis na magtataring si Mang Binoy. Dala nila ang wala ng buhay na mayahin. Ibinigay yon sa amin ni Mang Rekto at nagwikang, Badong, nais ko sanang itapat sa inyong Bulik itong isa pa naming panabong na isang mayahin, kung papayag sana kayo. Sumagot naman sa kanya itong si Ninong Badong. Mang Rekto, hindi po ako ang masusunod o ang magdidesisyon, kundi itong aking kumparing si Paring Doso. Sa kanila po kasi yung Bulik na yan na tinawag na po naming isang immortal Bulik. Immortal Bulik? Immortal Bulik ba ka mo, Salvador? Nakakaisang panalo pa lamang Tinawag mo na kaagad na isang immortal Bulik. Masyado ka namang Salvador. Baka pag isinabak mo ulit yan sa aming ikalawang mayahin, ay matudas na yan. Singit naman ng magtataring si Mang Binoy. Ano? Papayag ba kayo na muli nating isabak sa isa pa naming panabong na isang mayahin, yung inyong Bulik? Total parang hindi man lang hinihingal yan at parang kung titignan yan ay ganadong-ganado pa. Wikang muli ni Mang Rekto kung saan sa amin na siya nakatingin, lalong-lalo na nga kay Itay Doso. Kung ako po ang masusunod, Mang Rekto, ay ayaw ko na po sana. Dahil po kasi ay katatapos lang niya makipagsalpukan unang aming Bulik. Sagot sa kanya ni Itay habang sinusuri niya ang katawan ni Bulik. Ngunit wala kaming makitang tama ng tari sa kanyang katawan galing sa tari ng mayahin.
ni isang balahibo nito'y wala ring nabawas. Sige, bibigyan ko kayo ng partida. Kung yan ang iniisip nyo, ganto. Kung halimbawa ay 1,000 piso ang ipupusta nyo, ay gagawin kong 3,000 sa oras na matalong muli ng inyong bolik ang aming isa pang mayahin. Alok ni Mang Recto kay Itay nang biglang tumilaok ng 2 beses ang aming alagang si Bulik. Habang hawak siya ni Itay na parang siya na ang sumasagot sa mga tanong na yon ni Mang Recto. Parang Doso, sige na. Pumayag ka na, total hindi naman ikaw ang nag-alok, di ba? Kundi siya naman. At saka, tingnan mo si Bolek, parang nabitin sa laban. Nagdadalawang isip May. Parang may kung anong biglaan na lamang pumasok sa isip ni Itay na parang may umuhudyok sa kanyang muling ilaban si Bolek bukod kay Ninong Badong. Kung kaya't, Sige Mang Recto, pero pagkatapos ng laban ni Bolek ay sa susunod na muli kung sakali mang pala rin siyang manalo sa inyong mayahin. sagot sa kanya ni Itay. Ha 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 ha. Oo naman, dahil hindi ako titigil hanggat hindi nananalo sa inyong bolik ang aking mga panabong. Sa oras na manalong muli ang inyong bolik, ay sa susunod na sabong naman tayo magtotoos. Okay ba? Sumang-ayon sa kanya si Itay. Hanggang sa muli na ngang kinargahang muli ni Ninong Badong ng tari si Bulik. Ganoon din ang ikalawang mayahin nila Mang Recto. Kasalukuyan na itong makikitang kinakargahan ng tari ni Mang Binoy. Seryoso ito habang nagkakabit ng tari. Muling naglikha ng nakabibinging sigawan ang mga tao sa labas ng sabungan. Lalong-lalo na nga nang muli silang pinagharap sa gitnang bahagi ng sabungan. Sila Ninong Badong at si Mang Binoy dala ang kanilang mga tinariang mga panabong. May napapansin lamang itong si Ninong Badong kay Bolek noon dahil si Reyes parang ito'y bigla na lamang bumigat. Hindi na lamang yon pinansin ni Ninong Badong. Sa halip ay muli nilang magkasabay na inalis ang mga kaluban ng tari. Sa kinalalagyan ng mga ito, muli nila itong pinagharap at ibinaba sa sahig ng sabungan.
tumutuka pa. Sapo-sapo na ni Mang Recto at nang magtataring si Mang Binoy ang kanilang mga noo at naging banaag sila ng matinding pagtataka at pagkadismaya ng mga sandaling yon. Ganoon din ang makikitang reaksyon ng mga nagtiwala at pumusta sa mayahin. Samantalang halos mapaupo na kaming lahat na magkakapatid sa lupa sa sobra-sobrang sayang aming nararamdaman dahil idiniklarang muli ng sentensyador na panalong muli si Bolik. Sa pangalawang mayahin nila Mang Recto, kagaya ng ipinangako ko sa inyo, gagawin kong doble o triple ang inyong perang ipinusta. Ngunit makakaasa ba akong sa susunod na merong sabong ay itatapat ko sa inyong bulik ang aking abuhin at iba ko pang mga panabong? Seryosong wika sa amin ni Mang Recto. Makakaasa po kayo, Mang Recto, sagot ni Itay sa kanya. At pagkatapos ng dalawang magkasunod na laban at pagkapanalo ni Bulik sa dalawang panabong nila Mang Rectoy, ay nagpasya na nga kaming umuwi na muna sa aming bahay, dala ang isang bihag. Dahil sa ang isang naging bihag na mayahin ay napunta kay Ninong Badong, dala namin ang isang bihag na mayahin at ang perang aming napanalunan sa naturang sabong na yon. Samantalang nagpatuloy ang tupada sa sabungan at piyestahan, samantalang si Itay at Ninong noon ay nagbabalak na namang tumungga ng alak habang kami ay abalang-abala sa paglilinis ng karning tinadtad na bihag. Pansamantala munang umuwi si Ninong sa kanilang tahanan at nagsabing mamayang hapon na siya babalik sa aming bahay upang sila ay mag-inuman ni Itay. Tuwang-tuwa si Inay at maging ang iba pa naming mga bunsong kapatid sa pagkapanalo ni Bolik. Inilagay ni Itay si Bolik sa kanyang kulungan at hindi pa rin talaga mawala-wala sa isip niya ang kakaibang ipinakitang galing at liksi ni Bolik. Sa pagkikipagsalpukan, ibinigay ni Itay kay Inay ang perang pustang aming napanalunan. Grabing pasasalamat ni Inay at Itay sa aming panabong at alagang si Bolik na tinawag at nabansagan na nga ng tuluyang immortal Bulik. Muling naging masaya ang gabi ng paghaharap sa inuman ni na Itay at Ninong Badong, at sinabi pa ni Ninong Badong kay Itay na magtiwala lamang sa kanya bilang magtatari sa aming Bulik at sa aming alagang si Bulik. Natapos ang piyesta sa aming baryo na hindi na namin isinabak pang muli at dinala sa sabungan si Bolik. Magandang araw po sa inyong lahat at sa lahat ng nakikinig at makikinig pa lamang sa ating tampok na kwento ngayon. Sana po ay nananatili kayong nasa mabuting kalagayan, ligtas sa lahat ng uri ng kasamaan at masasamang karamdaman. Narito na po ang pagpapatuloy ng ating kwento dito sa mundo ng misteryo at kababalaghan. Tumatalon-talon na noon ang aking mga kapatid, maging ako may, dahil sa matinding tuwa at sayang walang mapaglagyan, dahil idiniklarang muli ng sentensyador na panalo ang aming alagang si Bolik laban sa ugis nila Mang Recto. Labas na ang mga kinain at bituka ng ugis nang ito'y suriin ng sentensyador at nang magtataring si Mang Binoy dahil sa likha ng taring galing kay Bolik na siyang bumaon sa kanyang dibdib at winakwak nito ang laman ng ugis at ang kanyang tinamong malalim na tusok ng tari sa kanyang parting likuran, kung ano-ano na ang bulong-bulungan at mga sinasabi ng mga mamumusta, mga meron at mga magsasabong tungkol sa aming alagang si Bolik katulad namin at nila Mang Rectoy. Hindi rin ang mga ito makapaniwala sa kakaibang galing ng aming panabong na isang immortal Bolik.
Hindi talaga ako makapaniwala. Salvador, Duso, kung anong klaseng panabong yan. Wala na, talo na ako. At hindi ko napipilitin pa ang aking sarili na higitan pa ang bulik niyong yan. Maaaring magsabong pa rin ako. Pero simula ngayon ay iiwasan ko na ang panabong niyong yan na kung tawagin niyo ay isang immortal bulik. Nga pala, Doso, Salvador, ibinigay ko na ang katulad ng dati na ipinangako ko sa inyong gagawin kong triple ang perang inyong ipinusta. Tayo na, Binoy. Pagkatapos na sabihin yon ni Mang Recto kina Itay at Ninong Badong ay nakipagkamay muna itong si Mang Recto kina Itay at Ninong. Lalong-lalo na nga ang magtataring si Mang Binoy. Bagsak ang kanyang balikat na tinanggap ang kanilang pagkatalo. Pagkatapos ay tumalikod na sila at iniwan ang sabungan. At pagkatapos naman na makuha nila Itay ang perang kanilang napanalunan at ang bihag na isa pang ugis, ay umuwi na kaming sobra-sobra ang sayang nararamdaman. Kasama at dala ko ang aming panabong na si Bulik. Nanatiling tanyag at sunod-sunod pa rin ang pagkapanalo ng mga manok panabong nila Mang Recto kasama ang kanyang personal na magtataring si Mang Binoy. Ngunit sa tuwing ang Bulik namin ang kanilang nakikita saan mang sabungan, ay umiiwas na itong makabanggang muli si Bulik ng kanilang mga panabong na parang sila'y nagkaroon na ng pobya sa aming alagang si Bulik. Aaminin ko po sa inyo, Sir Jess, sa paglipas ng mga araw, linggo at buwan, habang tumatagal at palagi ang walang bintis at walang palya ang nagiging panalo ni Bulik sa sino mang kanyang makakabangga saan mang sabungay, hindi naman, Sir Jess, sa naging mayaman o yumaman kami sa sabong na katulad na lamang po ng iba. Pero nagkaroon kami ng masasabing sapat na perang ipon upang magamit sa aming pang-araw-araw na pangangailangan, lalong-lalo na nga sa aming pag-aaral. Sa madaling salita po, Sir Jess, ay malaki ang naitulong sa aming buhay ng aming alagang si Bulik, ang manok na aming nakita sa isang parte ng malawak na palayan na nasa aming mismong baryo. Mas lalo pang nakilala at pumutok ang usap-usapan tungkol sa aming Bulik o sa aming alagang si Bulik. Dahilan upang iyon ay humantong na sa puntong sa tuwing itong si Bulik na ang aming dinadala sa bawat sabungan kasama kaming magkakapatid, si Itay at ang aming naging permanenteng magtatari na si Ninong Badong, ay halos inaayawan na si Bulik ng mga magsasabong. Natatakot silang mabihag ang kanilang mga panabong at masayang lang ang kanilang mga perang inipon at inihanda para lamang ipusta sa kanilang mga mandirigmang panabong. At kung meron mang mga magsasabong na gustong itapat sa aming Bulik ang kanilang mga panabong, ay sila yung mga magsasabong na katulad nila Mang Recto, mga magsasabong na kilala at tanyag, mga magsasabong na merong mga mutya, anting-anting, agimat o ano pa mang tawag, o kung ano pa mang tawag nila doon na kanilang inuusalan bago nila idikit sa paanan ng kanilang mga panabong, katabi o kadikit ng tari. Ngunit nabigo silang lahat, nagapiin si Bulik. Walang pagbabago sa kilos, bilis at mga taktikang ipinakikita ni Bulik sa harap ng salpukan, nawawalang bisa at nagiging walang silbi ang mga usal at mutyang kanilang ginagamit. Hanggang sa paglipas ng mga ilang araw ay gabi-gabi na kaming nakakaramdam ng kakaiba sa labas ng aming bakuran. Mga yabag sa lupa. At kasabay naman noon ay ang pagkahol ng aming kaisa-isahang alagang aso. Ibig lamang sabihin, Sir Jess, ay may mga taong umaaligid sa labas ng aming bakuran o sa labas ng aming mismong bahay. At natitiyak naming isa lang ang kanilang pinakang sadya, at iyon ay ang kunin o nakawin si Bulik. At nang malaman yon o mabalitaan yon,
ni Ninong Badong ay nagwika siyang mag-iingat kami sa gabi at magdagdag pa ng isa pa o dalawa pang matatapang na mga aso upang kung sakali mang pumasok ang mga naturang mga magnanakaw na yon ay ang mga aso kaagad ang unang aatake sa kanila. At yun nga ang ginawa ni Itay, ang isang asong matapang at talagang nanghahabol ng tao. Ngunit kilalang kilala si Itay at maamong maamo sa kanya at maging sa aming magkakapatid. Ang naisip ni Ninong na sa amin na muna mananatili upang makaligtas sa tiyak na peligrong maaaring mangyari. Ang matapang na alagang aso ni Ninong Badong, ang kanyang aso at ang aming kaisa-isahang alagang aso ay sasapat na upang maalerto kami sa tuwing magtangkang pumasok sa amin ang mga tampalasang mga magnanakaw. Pinapagpahinga muna ni Itay si Bulik at sinabi niyang wag na muna itong isabak sa anumang sabungan, lalo na nga sa mga salpukan, dahil sa napansin naming mga taong aali-aligid sa aming tahanan. Pumabor naman yun sa amin dahil ang totoo niyan, Sir Jess, naniniwala kami lahat ng tagumpay ay merong hangganan. Natatakot kami baka sa susunod na laban ni Bulik ay mabihag na ito at tuluyan na ngang mapigaan at magataan sa kawali. Ayaw na ayaw naming mangyari yon. Mas gusto pa naming mawala sa amin si Bulik dahil sa kanyang katandaan kaysa naman sa siya'y mabihag at magataan sa kawali. Di hamak na mas masakit yon, Sir Jess. Ganoon na po namin kung ituring itong si Bulik noon. Sinikap nila Itay at Inay na palaguin ang perang aming naipon. Dahil kay Bulik, naghanap-hanap sila ng mga lupain na merong mga tanim na mga niyog at mga palayang gustong isanla sa amin na kahit pa'y maliit lang. Nagtagumpay sila Itay at Inay sa kanilang planong yon, sapagkat merong mga taong lumapit mismo sa kanila upang ialok sa kanila ang kanilang pag-aaring lupain sa bundok at mga palayang gusto nilang isanla kina Inay at Itay. At nagkataon pa, Sir Jess, na mura pa ang sanlaan at bilihan ng mga lupa noon. Hindi katulad sa panahon natin ngayon, mga isinasanlang kalaunay, tuluyan na ngang ibininta kina Inay at Itay. Nagkaroon na kami ng masasabi talagang sarili naming pag-aaring lupain at palayan. Makailang beses pang inaya at nagpabalik-balik si Ninong kay Itay upang kumbinsihin si Itay na muling dalhin sa sabungan si Bulik. Ngunit nanindigan si Itay at talagang hinding-hindi na niya isasabak pang muli ang aming alagang si Bulik sa anumang sabungan. Idagdag pa yung dahilang wala na talagang gustong itapat na mga manok panabong kay Bulik. Sa Bulik na nooy, kapansin-pansing hindi ito tumatanda, Sir Jess. Naunawaan naman yon at nirespeto ni Ninong Badong, kung kaya't hindi na niya kinulit pa si Itay. Ngunit ang kanilang pagiging magkaibigan at magkumpare ay nagpatuloy at nananatiling matibay sa harapan ng inuman na sila lang palaging dalawa ang magkaharap. 3 buwan, Sir Jess, ang lumipas. Isang umaga noon, pagkagising naming magkakapatid, ay pinuntahan kaagad namin ang kulungan ni Bulik. Ngunit, Sir Jess, wala na si Bulik sa loob. Sa loob ng kanyang kulungan, halos magsigawan kaming 4 na magkakapatid at tinatanong namin ang aming mga sarili kung nasaan na si Bulik at kung papaanong nawala o nakalabas siya sa kanyang kulungang gawa sa kawayan. At hindi rin masasabing ninakaw siya dahil ng gabing yon ay hindi man lang kumahol ang aming mga aso. Bukod pa po doon, halos nagpapalit-palitan kaming magkakapatid sa gabi na lumabas ng aming bahay upang silipin si Bulik. At nakita ko pa siya sa kulungan ng bandang 3:00 ng madaling araw. Halos magsigawan na kaming magkakapatid. Dahilan upang marinig yon nila Inay at Itay at iba pa sa aming mga kapatid. Sinilip na rin namin ang ilalim ng aming silong, subalit wala si Bulik.
Papaanong nawala si Bolik mga anak? Kunot noong tanong ni Itay sa aming magkakapatid. Hindi po namin alam, Itay. Hindi rin po namin siya makita dito sa loob ng ating bakuran, maging po sa ilalim ng ating silong. Sagot ni Kuya Jerome kay Itay at Inay. Siya, hanapin natin siya sa labas. Magtanong-tanong tayo sa ating mga kabaryo. Kung nakita ba nila si Bolik, dalian nyo! Natatarantang sabi ni Itay sa aming magkakapatid. Iyon na nga ang aming ginawa, Sir Jess. Halos lahat ng aming mga kabaryoy, tinanong na namin tungkol sa aming nawawalang si Bolik. Ngunit lahat sila'y hindi alam at wala silang nakitang Bolik. Kung meron man silang nakitang Bolik, ay alam nilang hindi yon ang aming alagang si Bolik. Kabadong-kabado kaming lahat at masyado kaming nag-aalala sa biglaang pagkawala ni Bolik. Maging si Ninong Badong ay hindi rin niya alam o nakita si Bolik hanggang sa nagwika si Itay nang, Teka mga anak, di ba't sabi nyo noon, nakita nyo si Bolik sa palayan o sa ilalim ng palayan? Sabay-sabay naman kaming apat na sumagot ng pagsang-ayon kay Itay, kung kaya't mabilis naming 5 binaybay ang daan papuntang palayan, kung saan Sir Jess ay doon namin unang nakita si Bolik. Naghiwa-hiwalay kaming 5 sa malawak na palayan, ngunit wala talaga doon si Bolik. Lahat kami noon, Sir Jess, ay sapo-sapo namin ang aming mga noo. Naging larawan kaming lahat ng pagkalito at kawalan ng pag-asa na amin pang makitang muli si Bolik. Sa bundok o sa paanan ng bundok. Mga anak, talian nyo, baka naandun siya't nanghihingain. Sana mga anak nakalpas lang siya at hindi siya ninakaw. Alalang-alalang pagkakasabi ni Itay, ngunit ako noon ay talagang nahihiwagaan sa pagkawala ni Bolik dahil sa papaanong makakaalpas si Bolik kung sarado ang kanyang kulungan at hindi makikita o kababakasan ang kanyang kulungan, lalo na ang kanyang panara na siya'y ninakaw. Nagpatuloy kami sa pag-unahang makarating sa paanan ng bundok. Wala. Hindi talaga namin nakita si Bolik. Bagamat may mga nakikita kaming mga tandang o mga manok doon, ngunit si Bolik ay wala hanggang sa kami ay nakarinig ng 3 magkakasunod-sunod na pagtilaok. At ang tilaok na yon ay pamilyar sa aming mga pandinig. Alam naming galing yon sa aming alagang si Bolik. Ngunit parang nasa loob siya ng kakahuyan at dahil sa aming kagustuhang makita si Bolik at ibalik sa aming tahanay, ay walang pagdadalawang isip kaming pumasok sa mga kakahuyan
sa kanya ni Itay. Marahil kayo ay nagtataka kung bakit natatangi ang bulik na ito sa lahat ng mga manok na kanyang nakabangga. Dahil ang bulik na ito na inyong nakuha at nakita sa ilalim ng palayan ay isa sa aking mga anak. Isang suwail na anak. Mas lalo pa kaming nagtaka at nanlaki ang aming mga mata kasabay ng pagtayuan ng aming mga balahibo. Nang sabihin sa amin yon ng mamang may hawak kay bulik, inisip pa namin baka ito'y nasisiraan ng ulo kung kaya't kung ano-ano na ang kanyang mga sinasabi tungkol sa aming alagang si bulik. Chong, paanong naging anak niyo ang isang manok na isang bulik? Tanong pang muli ni Itay sa kanya. Alam kong nalilito kayo at hindi kayo naniniwala. Pero yun ang totoo. Hindi ako nasisiraan ng ulo at mas lalong hindi kami gumagawa ng kwento. Totoong lahat ng mga sinabi ko at inyong narinig. Dahil hindi nyo kami katulad, panoorin nyo ang bulik na ito at wag na wag kayong kukurap. Pagkatapos niyang sabihin niyo, Sir Jess, ay marahan niyang inilapag sa lupang damuhan ang aming alagang si bulik. At sa maniwala man po kayo o hindi, ay mula sa pagiging isang panabong na isang bulik, ay paunti-unti na itong nagpalit anyo at naging isa itong binatang katulad nila ang kulay ng kanyang balat at maging ang kanyang kasuotan. Ngumiti ito sa amin nila Itay at para bang ang gaan-gaan ng loob namin sa kanya. Pagkatapos ay marahan na nga itong naglakad papalapit sa naturang tatlong mga misteryosong mga kalalakihang yon. Anong hiwaga at kababalaghan ba ito? Ibig pang sabihin ay pawisan, nauutal at nagtatakang pagkakabigkas ni Itay. Totoong lahat ang mga nakikita nyo. Dahil sa totoong ang mundong ito ay binabalot ng misteryo at kababalaghan. Hindi lamang kayong mga tao o kaming mga engkanto ang naninirahan sa mundong ito, kundi marami pang iba. At ang matandang punong narang ito ay siyang matagal na naming nagsisilbing tirahan. Natutuwa kami. At ang katulad nyo ang nakakita, kumupkop at nag-alaga sa aking bunsong anak na ito. Ang aking anak na naging isang suwail, ngunit nagawa niyang tumino. Dahil sa may mga busilak at gininto ang puso, ang mga taong katulad niyong nag-alaga sa kanya. Maraming salamat sa inyo, mga kaibigan. Ang huling sabi ng engkantong, siya palang ama ng tatlong mga kabinataang engkanto. Kabilang na nga doon ang binatilyong engkantong inakala namin ay isang uri ng manok panabong na kung tawagin ay bulik. Kisap mata, Sir Jess, na sila'y bigla na lamang naglahong parang bula sa aming mga paningin. Masaya kaming magkakasamang umuwi sa aming tahanang Tilabay kay gaan-gaan ang aming pakiramdam na wala man sa amin si bulik. At alam naming hindi na siya muli pa naming makikita. Ngunit ang swerteng iniwan niya sa aming buhay ay nagpatuloy, Sir Jess. Nadagdagan pa ang aming mga nabiling mga ibinibintang mga lupang, may mga tanim na mga niyog at maging mga palayan. Hindi kami yumaman, Sir Jess, ng sobra-sobra na katulad ng iba. Subalit, ang pangarap ng aming mga magulang ay nangyari dahil sa lahat kaming magkakapatid, Sir Jess, ay nakapagtapos sa bawat kursong pinapangarap namin. Higit sa lahat, na wala man sa mundo ang aming mga magulang, ay nagpatuloy ang magandang samahan sa pagitan ko at ng aking mga kapatid. Magandang samahang walang pagtatalo-talo, walang inggitan, nagkakaisa, nagdadamayan o nagtutulungan. Simula po pala, Sir Jess, nang mawala sa aming buhay si bulik, ay ni minsan ay hindi na si Itay o maging sino man sa aming magkakapatid ang tumungtong sa sahig ng sabungan. Hindi rin namin ikinuwento
ikinuwento kong kani-kanino ang tungkol sa kababalaghang aming nasaksihan tungkol sa totoong si Bulik. Naging masaya ang aming pamilya dahil alam ko sa aking sarili si Reyes at maging sa aking mga kapatid na yun ay dahil sa aming alagang si Bulik na aming nakita sa palayan, isinabak sa salpukan at binansagan o tinawag na isang Immortal Bulik. Maraming salamat po Sir Jess sa inyo pong ginawang pagsasaere ng aming kwentong ito. Sana po ay may mapulot na aral ang lahat po ng inyong mga tagapakinig. Mga boss, kung ako po ang tatanungin, engkanto man po o hindi si Bulik, ay marapat lamang po na siya'y ating alagaan, lalo na kung nasa ganoon siyang kalagayan. Dahil mga boss, ang mga hayop ay katulad rin nating mga tao. Naghahanap din po sila ng kukup-kup at mag-aalaga sa kanila. Marunong din silang masaktan sa oras na sila ay nakakaranas ng pagsalbahe sa kanilang mga amo. Kung kaya't katulad nating mga tao ay napipilitan din silang iwan at lumayo sa poder ng kanilang mga kinikilalang mga sadistang amo. Yan po ang kwentong handog ko po sa inyo. Sana po inyo pong nagustuhan at kinapulutan ng mga aral. Salamat po sa mga nag-like, nag-share ng ating mga kwento, sa mga hindi nag-skip ng mga ads, at nag-subscribe sa ating channel. Hanggang sa susunod po nating mga kwento. Merry Christmas po at Happy New Year sa inyong lahat.